Have you already watched this video of Mike Abe giving his opinion about Stephanie, the pastoral of Kibuloy? Well, if not yet, let's watch it together here and let's give our opinions afterwards. Ngayon, ang punto ko rito, dito sa aking channel, Mike Abe Opinion, ang opinion ko rito, bakit kailangang ilabas nila ito? Bakit kailangang sumagot ni Stephanie at yung kanyang pamilya dito sa naglalabasang ito? Hindi ko sinabing wala siyang karapatang ilabas ang kanyang panig. Kaya lang, sabi ko nga, totoo man o hindi, ang mga tao may kanya-kanyang interpretation at pananaw at opinion. Maaaring yung iba hindi maniwala. Paano yung naniniwala? Tapos, na-confirm pa dahil yung naglalabas ang mga picture ni Stephanie, tapos lumabas ngayon, inilabas ng SMNI yung kanyang picture at saka mga statement, so napapatunay na talagang yun ang Stephanie Ibarra. Pinakita pa nga doon sa mga video naglabasan na mula sanggol pa lang, bata pa lang, inaalagaan ng ni Kibuloy. Parang gano'n, dahil sa hirap ng buhay yata, parang walang magawa yung nanay kung hindi sumali doon sa kailang relihiyon. Parang gano'n. Pero ang issue rito ay di umano'y merong sexual abuse. Di umano'y isa siya sa pastoral. Di umano'y isa siya sa biktima. At malapit daw kay Kibuloy. Ako nagpapatunay ako dyan dahil nakikita ko yun ng araw. Malapit talaga siya. Pero hanggang doon lang ako. Malapit sila kapag nakikita-kita. Ganon. Sinasakay, madalas nga yan, kasama pa sa kotse. Naalala ko nung araw na magpunta kami ng LA to San Francisco, 7 hours drive yun. Iba-ibang kotse na namin dala. Doon siya nakasakay sa kotse ni Kibuloy. 4 sila. Yung driver, si Greg kasama pa ron, si Stephanie at saka si Kibuloy. Sila yung kasama. So malapit talaga. Hanggang doon lang. Hindi ko nakakikita pagdating ng ibang oras. Pero yung in public, sa kainan, lakaran, golf course, sa kotse, nakikita ko malapit talaga siya. Pero hanggang doon na lang. Ngayon, ang tanong, nakabuti ba kay Stephanie Ibarra na ilabas ng SMNI yung video na siya umiiyak tungkol sa mga naaawa siya kay pastor at saka mali daw yung batikos kay pastor at akusasyon kay pastor. Hindi daw totoo yung mga akusasyon. So ayun mga kabayan, no? Ito yung statement or opinion ni Mike Abe regarding sa paglabas ni Stephanie Ibarra. Regarding sa kanyang statements na pinapawalang katotohanan niya yung mga allegations against Kibuloy. Anyways guys, kung hindi nyo nakikilala si Mike Abe, dati po siyang broadcaster sa SMNI, and SMNI is owned by Kibuloy. And but now he's no longer a broadcaster there kasi 2 years ago nag-quit siya, nag-resign siya. Like yung pagre-resign niya is live during a live news about the sona of President Bongbong Marcos. So during that live session, during that live news coverage, so both Mike Abe and Kibuloy were giving their opinions. So long story short mga kabayan, nag-quit si Mike Abe because he felt disrespected by Kibuloy. Feeling niya pinahiya siya ni Kibuloy live. Kasi nga nagbibigay sila ng kani-kanilang opinion, and of course si Mike Abe has his opinions also. It was regarding nga sa sona ni Bongbong Marcos. And si Kibuloy, he don't wanna hear the opinion of Mike Abe. Kasi it was like Mike Abe is taking side with Bongbong Marcos, and Kibuloy was like, somehow critical with Bongbong Marcos. And until now naman, 'di ba? It seems like ayaw niya kay Bongbong Marcos. Kasi nga, ang kanyang president ay si Digong Duterte. It just goes to show mga kabayan na si Kibuloy, wag mo siyang kokontrahin. Hindi pwedeng hindi ka mag-a-agree sa kanya. Kung ano yung opinion niya, yun yung ibalita mo, 'di ba? Kaya nga we can say na SMNI is biased kasi kung ano lang yung side ni Kibuloy, yun lang yung kanilang binabalita, 'di ba? So, it just goes to show na ganun talaga si Kibuloy, hindi ka pwedeng mag-go against him, 'di ba? Sabi pa nga niya in later interviews na si Mike Abe, kumbaga empleyado lang. So dapat
kung ano yung opinion ng chairman, which is Kibuloy kasi siya ang chairman ng SMNI, dapat yun yung kanyang maging opinion din. So we can therefore conclude na tama talaga yung mga lumalabas na allegations, mga balita against Kibuloy na hindi mo siya pwedeng kontrahin. Kailangan ko anong sinabi niya, yun yung susundin mo. 'Di ba? Katulad na lang may mga lumalabas na balita about angels of death na kung ikaw ay kokontra sa kanya ay yari ka sa mga angels of death. And ayun, regarding naman dito sa opinion ni Mike Abe sa kanyang YouTube channel. So, sinabi niya na bakit kailangan magpa-interview ng ganun si Stephanie with matching cry-cry pa. Although she has the right to do it, kasi nga, we are living in a country where freedom of speech is pwede, pero at the same time, it damages her image as well kasi it just goes to show pala na, ito pala talaga si Stephanie Ibarra. Katulad ng mga naglalabasan ng mga pictures and all. 'Di ba? It just confirms that it's really Stephanie Ibarra. So, kung siguro before yung mga tao na nakakarinig ng pangalan ni Stephanie Ibarra ay hindi nila kilala si Stephanie Ibarra like kung ano itsura niya. Ngayon, they have her picture in their mind already na kapag sinabing Stephanie Ibarra, nagpipicture na yun sa kanilang isip. So, tama nga naman it damages her. 'Di ba? So, bakit nga ba naglabas ng ganun ng SMNI daw? Na sana hindi na lang nanahimik na lang, 'di ba? Kasi hindi naman din nakatulong. Alam naman natin kung bakit naglabas ng ganung interview ni Stephanie Ibarang SMNI. Kasi nga para to give their side about Kibuloy kasi sila naman yung nakakasama talaga ni Kibuloy. And para ipawalang katotohanan yung mga naglalabasan ng mga issues and allegations. Pero yun nga, hindi rin nakatulong talaga. Especially kay Stephanie Ibarra. Pero yun nga, kasi yun ang utos sa kanya eh. Kailangan niyang maglabas ng statement niya at mag-cry-cry para gumanda ang image ni Kibuloy. Tsaka na banggit dito ni Mike Abe, no, na kasi nga since dati siya ay broadcaster ng SMNI. Actually, if you would know guys, sa akin lang na panood din earlier sa ibang mga videos, isa daw si Mike Abe na nagpasikat talaga parang nagpasikat sa SMNI kasi 'di ba bago lang naman yung SMNI. Pero biglang nag-boom kasi nga dahil kay Mike Abe kasi si Mike Abe batikan na broadcaster yan eh. So nung nakapasok na siya doon and dahil din naman kay Bongbong Marcos kaya din sumikat ang SMNI kasi as per the video that I have watched earlier na I think it was because of the SONA coverage ng SMNI, yung kay Bongbong Marcos. And dahil doon, syempre, maraming nakapanood ng SONA and maraming nag-subscribe sa SMNI, maraming nakakilala sa SMNI. So, it was because of Mike Abe. Kaya sumikat and naging popular yung SMNI. Pero ngayon, ganun yung nangyari sa kanya, no? So, ayun. Anyways, since nga si Mike Abe ay malapit din kay Kibuloy before, so nakakasama pala siya sa mga US trip ni Kibuloy. And sabi niya nga dito, no, one time, nung nag-land travel sila within the US, di ba kasama si Stephanie. So sabi niya, nasa isang car lang daw si Kibuloy tsaka si Stephanie and there were 2 other people. So, di ba, ganun, ibig sabihin, it just goes to show and it just proves yung mga lumalabas na allegations na nakatulad ng sinasabi ni Arlene Stone, na talagang close si Kibuloy at saka si Stephanie Ibarra. Ganun sila ka-close. Kasi imagine magkasama sila sa car. 'Di ba? Ganun sila ka-close. Ganun ka-privilege si Stephanie Ibarra with Kibuloy. And siguro, I believe, no, si Mike Abe marami din siyang alam ng mga nangyayari sa KOJC before. Pero, hindi niya lang din ilalabas. 'Di ba? Kasi parang medyo naaano na siya dito sa kanyang statements sa kanyang opinions na sinabi niya. Hindi na lang siya magsasalita din further. Pero I believe meron siyang alam. Pero ayun no, why they have to interview Stephanie like that and her family. But then again, kasi nga sinabi ni Kibuloy, inutos niya na ganun. Kaya yun ang ginawa nila. Kasi nga, hindi pala pwede talagang salungatin si Kibuloy or else, the angels of death will follow you. And not just you, but your whole family. Anyways, mga kabayan, ako naman, ever since, I know who Stephanie Ibarra is already, even before this issue came out. Kasi actually, since nabanggit ko sa aking previous video that I have been an OFW already for almost 10 years now. So
So, before I was in Middle East, and actually, so when I was in the Middle East, I was actually invited to attend twice sa mga services ng KOJC. Nabanggit ko din naman sa aking first video here na I'm actually a member of a religious denomination. And nabanggit ko din naman sa aking previous videos dito na kilala ko naman din si Kibuloy even before. Even before pa talaga, even before pa pumutok yung mga issues na to, mga allegations sa kanya. Kilala ko na siya, hindi naman personally, pero kilala ko siya, naririnig ko siya. Since I'm also a member of a religious denomination. So when I was invited to attend their service sa Middle East, pumunta ako kasi actually na-curious lang talaga ako. Curious lang ako kung ano bang meron, you know. So umattend ako, twice akong umattend. Actually yung service na yun, yung church service nila, nanonood ka lang ng yung replay ng kanyang mga preachings, ganyan sa TV. And napansin ko talaga, ang talagang what caught my attention back then was, ang gaganda ng kanyang mga mga choir members, mga kumakanta sa likod niya habang siya ay nagpipreach, or basta ang gaganda ng mga choir members niya. And I thought to myself, he has a beautiful choir members for a reason. So, yun talaga yung tumatak sa isip ko na there is a reason kung bakit magaganda yung kanya mga choir members. And then, doon na ako nag-start, na lalo ako naging curious. Nag-search ako ng mga YouTube videos ng mga kinakanta ng mga choir nila, ganyan, yung mga solo performances. And then, that led me from one video to another. So, I have watched, yung mga solo singers nila. Actually, 'di ba si Jacqueline Roy na siyang nadakip naman na din siya. Ano niya yan, singer niya yan nasa front line niya yan ng singers niya. Kasi magaling naman din talagang kumanta. So yan, lagi ko yan napapanood. Ayan, si Stephanie Ibarra din, napapanood ko yan. Kaya nakilala ko na si Stephanie Ibarra online sa YouTube, even before all of this happened. So ayun, kilala ko na din talaga yung face ni Stephanie Ibarra from before, like 10 years ago. So alam ko na kung ano itsura niya. Pero yung sa mga hindi nakakakilala sa kanya, kung ano itsura niya, 'di ba? Ngayon may idea na sila kung sino siya. So ayun mga kabayan, let me know in the comments below ano yung opinion nyo about this. Do you think guys na si Mike Abe meron siyang hard feeling sa SMNI kaya naglabas siya ng ganitong opinion? And do you agree with his statement na hindi ito nakakatulong sa image ni Stephanie? So ayun guys, let me know in the comments below.